Ayan, magandang gabi sa atin mga katrop. Ayan, live na naman tayo ngayong gabi. April 6, 2026. Tayo po may topic ngayon mga katrops. Ito po ay tara natin ang pinto kate. Ito tayo, ayan. Ito po ay patungkol sa ating mahal na Pangulo na sa ngayon po ay nagtatrabaho para sa ating bayan at ginagawa ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng ating bansa. At ito naman po ay hindi naman lingid sa ating lahat sapagkat meron po tayong social media, meron tayong mga bali-balita. Kaso, may nagiging problema po sa mga bagay na yan. Nakakarating po sa atin. Yan po yung mga tinatawag na mga joker. Sila po yung mga vlogger na nagpapakalat ng mga hindi makaaya-ayang balita tungkol sa ating presidente. Kailan lang, mayroong gustong kunin na raw si Lord. Kunin na raw si ang ating Pangulo ni Lord. Si Mijal din, abogado yun ni Duterte. Nangyari sa'yo na stroke. Diba? Bilis ng karma, no? Pangalawa, yung babae, nasa ibang bansa yata yun. Ewan ko, nasa iyo. Pinagkakalat naman yan na may cancer na raw ang ating Pangulo. Kaya may tanning. Kasi may cancer ka, may tanning ka na nun eh. Diba? Colon cancer. Si Rodi Fernandez, sa colon cancer namatay. Kita yan. Alam mo, yung mga ganyang balita po, ito sabihin ko po sa mga didilis na ito hindi naman tayo magkakaaway dyan eh. Tama naman tayo eh. Pilipino to Pilipino. Tigilan nyo na yung ganyang mga senaryo. Kasi walang may dudulot yan sa ating bayan at sa ating sarili. Kundi kasamaan. Unang-una po, ang Pangulo po, at pag ikaw ay naging Pangulo ng bansa o naging pinuno mo, ikaw po ay pinagpala ng Diyos at binigyan ka ng karapatan. Kinasiyahan ka ng Diyos. At maging si Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung mga panahon niya, siya po ay binaspasan din po ng Diyos yan dahil naging pinuno rin po natin yan at tinulungan din ng Diyos yan. So, siguro, may ibang paraan kung kaya't siya ngayon ay nililitis. Minsan kasi may mga sumusobra sa pamumuno. Kaya ganun po ang nangyayari. At isa pa ho, na yung mga nagpapakalat ng ganyan mga balita, mga didilis, kayo kilabutan ho kayo sapagkat pagaya ho ng sinabi ko, ng mga pinuno po ng bansa, yan po ay pinagpapala ng Diyos. At yan po ay bigyan ng papahintulutan at kapangyarihan ng Diyos upang mamuno. Ngayon, kung sisirain mo ngayon, parang hindi mo na rin yata kinikilala ang Diyos. Yan. Yan po ay kahindik-hindik. Babalik po sa inyo ang karma niya. Kundi sa iyo babalik sa mga generation. Kaya tayo po ay tigilan natin ang ganyang mapanirang mapagbalita, mapanirang puri. Gagamitin natin ang social media para siraan ng isang tao na wala namang ginawa kundi ang maglingkod sa ating bayan. At iwasan na rin po natin yung mga inggit. Kasi ito si Sara Duterte kasi. Sinabi ko na Sara, BP Sara. Binoto ko yan. Binuto ko po si Sara. Dahil alam ko, unity nga sila. Kaso, may mga bagay kasi na hindi po pwede. Kaya malamang, may bagay na gusto siya na gawin na hindi niya magawa. At may gusto rin naman gawin ng ating Pangulo na ayaw niya rin. Kaya sa kanila na yun. Pero higit sa lahat po, ang importante ay yung pamamalakad at pagtrabaho ng ating namumuno, ng ating Pangulo. Suportahan na lang po natin. Ito po, inuulit ko po, mga naninira sa ating gobyerno, papakalat ng fake news, mga didilis na yan. Kayo po isusumpay ng Diyos, maniwala po kayo sa akin.
Dahil po ang isinugo ng Diyos ay pilit niyong ibinabagsak at sinisira. Nasa kasulatan po yan. Kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia. Ang sino man pong namumuno sa isang bansa ay pinagpapala ng Diyos. At ang sino man ang yumurak o dumiyungis, walang respeto, walang galang sa namumuno, ay ganoon na rin po ang ginawa mo. Kaya po yung mga pilit na naninira po dyan, tigilan na po natin yan. Baka bukas po tayo naman ang balikan. Okay ba? Wala muna po ng away tayo mga kadrops. Bawal po ang away ngayon. Dapat po ay ituwid lang po natin ang mga bagay-bagay na hindi tama. Anong mga bagay po na paninira ay hindi po tama. Kasi po, yan po ay makasasama. Okay po ba mga kadrops? Yan ang gabi sa atin.